We ask again, Father, for your blessing, your grace, as you move, Lord God, to us through your word. We pray, Father, that you will once again open our hearts and our minds to the truth of the gospel, to the truth of your word, and help us, Lord God, to be conformed more and more in your Son, Jesus Christ. In Jesus' name we pray, amen and amen. Bilang isang pastor, marami na rin akong na-witness na makita ang ibang mga kapatiran na hindi po nagpatuloy sa katotohanan ng salita ng Diyos. Iba sa kanila ay naging alaala na lamang, which is nakakalungkot dahil ang iba sa kanila ay naging malapit po sa akin. Ang iba ay nawala lamang nang walang kadahilanan. Ang iba dahil na-inlove sa hindi mananampalataya. Ang iba dahil sa kasalanan. Ang iba dahil hindi nila nakasundo ang mga tao sa church. Ang iba dahil ng ibang bansa. At marami pa pong mga iba't ibang kadahilanan kung bakit hindi din po sila nagpatuloy. Pero in some way, hindi ko po na-witness ang isang nag-profess na Christian at siya ay umalis dahil sa pag-uusig sa kanila na sila ay bumalik sa dati nilang pananampalataya. Na sa sobrang pag-uusig, sila ay napilitan na lamang na magpasakop muli dahil hindi na lamang nila nakayanan ang kanilang sitwasyon. Siguro yung pinakamalapit na po na sitwasyon na iniisip ko ay yung nangyari sa ministry ko in Albay kung saan may iba po na nagpatuloy na dumalo sa gawain namin, kasi share po kami ng gospel, nagbahagi kami ng salita ng Panginoon, pero dahil po sa pananakot sa kanila na mawawala ang suporta sa kanila ng dati nilang relihiyon, hindi na sila bumalik. Pero sila ay nagsisimula pa lamang actually that time na dumalo sa aming church na ini-establish sa Albay. Wala pa na in some way na-establish na tunay na pagkilala nila sa ating Panginoong Jesus. Siguro dito sa BSL, marami na rin kayong mga na-witness for 30 years plus, na umattend, na wala na lamang. In my 12 years, may iba na nga na hindi na nagpatuloy sa atin, pero sila ay hindi naman na-persecute. Pero sila ay hindi persecuted ng dati nilang church. Binabanggit ko ito kasi dahil gusto ko na makita ninyo at ma-picture ninyo yung sitwasyon po ng mga Christians sa Book of Hebrews. Dahil sa simula pa lamang sa ating pag-aaral hanggang ngayon sa chapter 12, ating nasaksihan ang patuloy na paalala ng writer na sila ay magpatuloy kay Jesus, na sila ay magpatuloy sa katotohanan, sa tunay na gospel na kanilang pinampalatayanan, anuman ang kanilang sitwasyon, may pag-uusig man, may persecution man, may pagbabantaman sa kanila. Kung hindi atin lamang babalikan, at least from chapter 10, kasi mahirap pong balikan ko from chapter 1, mahaba po yun. Siguro hanggang chapter 10 na lamang po, bigyan ko lamang po ulit ng konting summary yung ating naaral. Okay? In Hebrews chapter 10, verse 19 to 25, sila ay pinalalahanan ng writer na kanilang patuloy na panghawakan yung kanilang pananampalataya. Chapter 10, verse 26 to 31, nagbigay na ang manunulat ng warning na may parating na judgment kung sila ay magpo-fall away sa katotohanan. So kung aalis kayo sa truth, there's judgment, sabi doon ng writer. Chapter 10, verse 32 to 39, sila pa rin ay patuloy na sinasabihan not to throw away their confidence but to continue to believe until the end. Then sa chapter 11, medyo mahaba po yung ating naging pag-aaral dito, ang manunulat po ay nagbigay na sa kanila ng mga halimbawa in the Old Testament na magpatuloy sa kanilang pananampalataya up to the end of their lives. So meron silang binigay na ito yung mga tao na nauna sa atin in the Old Testament, sundan natin ang kanilang buhay. Sundan natin ang kanilang pananampalataya kasi ini-encourage sila eh. Kasi mahirap din po yung sitwasyon ng mga tao na nabanggit po dito ng writer na nakasulat po sa Old Testament. Sabi ko nga, bilang halimbawa ng tunay na pananampalataya, sila in the Old Testament, they believe in God, they trusted God, and they obeyed God. Okay, importante po yun. Nakakalimutan natin, lagi kong yun eh. They believe, they trust, and obey. At yun po yung paulit-ulit na parang mahalaga na makita po ng mga mananampalataya sa itong mga Hebrew Christians na ito yung dapat nilang pattern na sundan para sila'y magpatuloy
sa kanilang pananampalataya. Ang kanilang halimbawa ay ginamit ng manunulat para sila ay ma-encourage, maituwid yung kanilang pag-iisip na sila din ay dapat na mag-persevere sa kanilang narinig na tunay na gospel, lalo na sa oras ng pagsubok at matinding pag-uusig. Mahirap po kasi talaga yung pinagdaraanan po ng mga Hebrew Christians at that time. And then sa chapter 12, verses 1 to 3, dahil sa mga example na naibigay na sa kanila in chapter 11, sila ay tinawag ng manunulat na tumugon ng tama sa naging example at ano yung kanilang dapat na maging pagtugon do sa example na kanilang nakita in Hebrews chapter 11. Talikuran na ninyo ang inyong mga kasalanan na nagpapahina sa inyo at nakakasagabal sa inyong patuloy na pagsunod kay Jesus. Make all the effort, okay, to advance spiritually. Diba? Run the race. Bigyan niyo po ng effort. Hindi yung parang babanjing kayo ng Christian na parang wala kayong desire to grow more in Christ-likeness, to grow more in obedience for the glory of God. At sila ay tumingin sa supreme example, ito po yung pangatlo at panghuli, na tumingin sila sa supreme example ng faith ng ating Panginoon na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Because Jesus Christ lived a perfect life despite of all the persecutions, despite of all the things na kanyang pinagdaanan. Look at Jesus and follow Jesus' life. Dahil si Jesus ay dumaan din sa lahat ng pagsubok na inyong pinagdaraanan ngayon at napagwagian niya ang lahat. At ngayon si Jesus ay nakaupo na sa kanang trono ng Diyos Ama. Galing, di ba? Ang ganda ng reminder, ang ganda po ng mga paalala para sa atin dito in Scripture that there is hope. Na pwede po tayo talaga tunay na in some way na hindi po tayo dapat ma-discourage in our life. Uulitin muli ng writer doon sa huli nating verse na inaral last Sunday, sa verse 3, if ever you grow weary and be faint-hearted, dahil sa lahat ng pag-uusig, persecution, sabi dito, follow, obey Jesus' example. Because Jesus obeyed perfectly. At ngayon sa verse 4 of chapter 12, pinaalalahanan sila ngayon ng writer, if you think na sobrang hirap na kayo sa sitwasyon ninyo, tandaan ninyo, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Magpatuloy kayo sa pananampalataya dahil hindi pa kayo nagsasuffer as martyrs. Hindi pa kayo umabot actually sa kamatayan. Wala pang paghihirap, okay? Wala pa ang paghihirap ninyo sa paghihirap na pinagdaanan ni Jesus. Si Jesus na hindi naman nagkasala, pero siya ay dumaan sa lahat ng pagsubok at persecution. At si Jesus, makikita natin sa kanyang buhay, nagpatuloy pa rin siya para sa ating kaligtasan. Minsan kasi ang nagiging thinking natin, parang hirap tayo sa ating buhay, ayoko na. But look at Christ. Diba? He continued. Hindi pa nga tayo maabot to the point of death in Jesus Christ, up to the point of death. Pero isipin ng mga Hebrew Christians, pero we are struggling. Paano ito? Mahirap ang aming kinaharap sa buhay. May struggle kayo na kinaharap, ito ay struggle mainly sa kasalanan. Hindi lamang struggle yan sa mga nagpa-persecute sa iyo, dahil maraming mga taong nakapaligid sa kanila, ini-encourage sila na bumalik, siguro sinisiraan yung kanilang pananampalataya, yung mga Romans pa, hindi naniniwala sa kanila. Okay? Dahil sa struggle ninyo sa kasalanan, at ito ay ang bumalik sa dati at talikuran si Jesus. Yun yung struggle. Kasi in their mind, I have to follow Jesus Christ, but outside, andun lahat ng mga nagsasalita sa kanila na hindi, huwag ka na magpatuloy, bumalik ka, hindi totoo yan. So they're struggling. The word struggle in Greek means do all you can to oppose sin or do everything possible against evil. Sabi po sa Leonida, do all you can to oppose the idea of going back. Dahil ito ay magiging kasalanan laban sa ating Panginoong Diyos. At ang struggle ninyo with sin is not at the point of death, so do not give in. Huwag kayong magpadala. Persecution lang yan. May mga sinasabi man sa iyong mga masasakit na bagay, sinasaktan ka man nila, pero not to the point of death. Do not get discouraged sa trials at suffering na iyong pinagdaraanan.
persecution in some way ay patuloy po na nariyaan, suffering, mawawala na lamang yan pag atin ang nakasama si Jesus. Darating naman po yun eh. Kaya nga, yun yung malaking difference natin doon sa mga nauna sa atin in faith. Because they are persecuted, excited na sila na makita si Jesus Christ. Tayo ngayon, dahil hindi naman tayo persecuted in our faith, wala tayong anticipation of, alam mo yun, going to Christ and being with Christ eternally. Unless siguro matanda ka na lang, parang, yeah, Lord, I've done this. Pero dapat excited tayo. Kasi we have that struggle. I have that struggle in sin na, Lord, ang hirap eh. It's better for me to be with Christ. Diba? Parang si Paul. Yung si Paul, di ba? Sabi ni Paul, it's better for me to be with Christ. But if the Lord allows me to stay, that is for the good of the church. Pero yung mga persecuted po talaga, they really await the coming of Christ or the time of death para sila talaga mag-stop na doon sa persecution at sufferings na kanilang pinagdaraanan. Ngayon, nabanggit na ng writer sa verse 4, ang verse 4, bilang paalala sa kanila na kailangan nilang itama ang kanilang perspective, ang kanilang isip sa kanilang kinakaharap. Huwag kayong magpatalo sa kasalanan dahil hindi pa kayo umaabot to the point of death or being a martyr, kung hindi magpatuloy kayo kay Jesus at maging matatag sa inyong pananampalataya. Siguro, ang magiging challenge actually nating mga Christians, hindi po persecution, but alam mo yun, comfort. Yun ang challenge natin. Masyado tayong comfortable. Na minsan nababaliwala na natin yung importance of obedience, yung importance of growing in Christ, yung importance na tayo ay tunay na talagang naglilingkod ng buong puso kay Kristo Jesus. Dahil okay tayo eh. Napansin niyo yan, kapag kayo nagkasala at may malaki kayong problema, anong madalas yung ginagawa? Kayo makapagsalita, di ba? Tapos pray kayo ng pray, takot na takot kayo, tapos basa kayo ng basa ng Bible. Tapos pag naging okay na ulit ang lahat, ayaw na ulit, wala, kalimutan na naman si God. Kaya nga ang problem natin is not persecution or suffering at all. The problem is comfortable life. At mas nakakatakot po yun dahil in some way, kaya nga minsan mas maganda may affliction eh. Diba? Sabi dito ng writer, huwag kayong magpatalo sa kasalanan dahil hindi pa kayo maabot to the point of death, kundi magpatuloy kayo kay Jesus at maging matatag sa inyong pananampalataya. In reality, siguro, mahirap talaga ma-picture sa ating isip at maunawaan ang kanilang nararanasan. Tinatry ko eh. Alam mo, yung parang, the harder I try, pero syempre hindi mo na-experience yan eh. And you don't see it, yung mga taong pina-persecute, kunyari daw, huhulihin sila, ikukulong sila because of faith. Have you witnessed that? Di ba wala pa tayo na-witness na ganoon? Siguro yung pinaka, in some way, in my own experience, yung lukutin na lamang yung gospel tract ko at itapon sa harapan ko. Siguro, yun na yung pinaka, sa akin. O kaya, yung maririnig mo yung mga tao, sumisigaw sa'yo, na parang, di totoo yan. Alam mo, yung mga pangkatsaw na lang, or something like that. Pero hindi katulad ng kanilang pinagdaraanan. Pero for sure, hindi madali ang kanilang sitwasyon. Despite of that, atin ding makikita, sa lahat ng paghihirap nila, in the writings here in Hebrews, yung pag-ibig sa kanila ng Diyos dahil sa mga paalala ng writer sa kanila nung panahon na yon. When you read Hebrews, alam mo yon, mahal na mahal sila ng Diyos. Kasi nandiyan palagi yung encouragement eh. Ginamit ng Panginoong Diyos ang writer ng Hebrews na ito na hindi natin nakikilala kung sino man siya, pero ginamit siya ng Panginoon na sila ay palalahanan upang sila ay magpatuloy. At ang salita ng Panginoon ngayon ay ganito pa rin. When we are discouraged, when we are facing suffering, when we are in some way afflicted, the whole counsel of God, the whole Bible is given to us by God so that we may experience comfort and encouragement. Iba man ang ating sitwasyon ngayon, ang panawagan to persevere and to follow Christ ay hindi po nagbabago.
Comfortable? Continue to persevere in your growth in Christ. Kasi yun yung challenge natin eh. Kaya may pagsubok ka man ngayon o ikaw ay nag-struggle din in some way sa sin, ikaw ay magpatuloy, sabi nga, to do all you can to oppose sin. Talikuran ng kasalanan, sundan ng example ni Jesus Christ ng holiness, at patuloy na lumago kay Kristo Jesus. Siguro if you have your Bible, to 11. Hindi po natin maaaral ito ng buo dahil mahaba po itong passage na ito. At kung gagawin po natin yung buong exposition nito, siguro at least around 2 to 3 parts po ito. Sabi po dito in Hebrews 12, 4 to 11, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. And have you forgotten the exhortation that addresses you as sons? My son, do not regard lightly the discipline of the Lord, nor be weary when reproved by Him. For the Lord disciplines the one He loves, and chastises every son whom He receives. It is for discipline that you have to endure. God is treating you as sons. For what son is there whom his father does not discipline? If you are left without discipline, in which all have participated, then you are illegitimate children and not sons. Beside this, we have had earthly fathers who disciplined us, and we respected them. Shall we not much more be subject to the Father of spirits and live? For they disciplined us for a short time as it seemed best to them, but He, God, disciplines us for our good, that we may share His holiness. For the moment, all discipline seems painful rather than pleasant, but later it yields the peaceful fruit of righteousness to those who have been trained by it. Ang ganda po ng passage po na ito. Okay? Hatiin po natin to into 4 parts at maaara lamang po natin yung first part in which I'll be explaining yung biblical understanding po dapat natin about discipline. So yung una po is understanding God's discipline. Yung pangalawa po will be do not forget God's word in verse 5, what God's discipline unveils in verses 6 to 8, and what God's discipline brings in verses 9 to 11. So simulan po natin, understanding God's discipline. Kasi lahat po tayo may definition pagdating sa salitang discipline o disiplina. Okay? Napansin ba ninyo kung ilang beses nabanggit yung salitang discipline sa verses 4 to 11 sa ating nabasa? Sa 8 verses po na ito, nabanggit po ang salitang discipline 9 times. At ginamit po ito in the noun and verb form. So, ang tuon na ngayon, makikita natin doon sa writer na nagsulat nito ay paalalahanan sila patungkol sa disiplina na ibinibigay ng ating Panginoong Diyos. Sa ating context, pag sinabing discipline, parang negative madalas yung dating. Di ba? Ay, under discipline siya. Di ba? Parang negative na negative. Kaya hindi nagiging maganda actually ito sa tingin ng marami. But in reality, kung ating titignan, tayong lahat ay nagkakasala. Di ba? At ibig sabihin lamang nito, lahat tayo ay kailangan natin ng disiplina ng Diyos. Actually, all of you who sin, may consequence po ang lahat ng sin, and in one way or another, ang ating Panginoong Diyos po ay nagdidisiplina sa inyo. Hindi nyo lang minsan ito napapansin dahil baka nasanay na lang kayo sa kasalanan ninyo at dinidedma nyo na lang po yung mga paalala ng Diyos sa inyo. Or, sabi nga sa passage natin, baka hindi ka nakakaranas ng discipline dahil hindi ka anak ng Diyos. You are an illegitimate child. Kaya tignan nyo, di ba? May disiplina ba ako? Pag ako ba'y nagkasala, meron bang conviction na kasalanan ito at ako'y ngayon dinidisiplina ng Panginoon upang ako ay matuto, ma-humble, mabago yung aking actions, mabago yung aking motives, mabago yung aking isip? I-check nyo po yun. Kasi one way po yun para ma-check if you are really saved. If you are really a Christian. Kasi kung walang disiplina, hindi nyo nararamdaman yung palo ni God. O kaya minsan, pinagbigyan na kayo ni God, pinalo na kayo ng ilang beses, dinisiplina na kayo, pas wala pa rin, ano mangyayari sa inyo? Romans chapter 1.
God gave them over. Gusto mo sa kasalanan yan, then go on in that life. Nakakatakot po yun, and I do hope, kaya nga po maganda ito pong pag-aaral, hindi po natin bibilisan yung pag-aaral po dito para makita po natin yung kahalagahan ng ipinibigay po ng Diyos na pagdidisiplina. So, ang context po dito is about discipline. Okay? Sa ating context, sabi nga, ay mahalaga na maunawaan natin ito para makita natin ang pag-ibig din ng Diyos sa ating lahat. Mali yung understanding natin, kaya hindi po nagiging maayos po ang buhay ng maraming mga mananampalataya. Okay? Kaya ang nangyayari madalas sa church, okay, dahil ayaw nila ng word na discipline, itatago yung kasalanan dahil ayaw nila itong mahayag, dahil ayaw nilang ma-disiplina. I-hide. But we all go under the discipline of God. Hindi ko man discipline, mas matakot kayo. Better na kayo ay makorek ko kaysa ang Diyos ang mag-correct sa inyo. Dahil pagkatago kayo ng tago ng inyong kasalanan, in the end, na sobrang inis na ang Panginoon Diyos sa inyo at umabot na kayo sa hangganan ng kasalanan ninyo, kamatayan na ang kakaharapin ninyo. Okay, ang problem, hindi alam ng maraming Christian minsan na ito ay disiplina na pala ng ating Panginoong Diyos. Dahil ang akala ng marami, pag may discipline sa church, may kasalanan na talaga. Kaya maraming Christian, in some way, parang, okay pa rin naman ako eh. Hindi pa naman ako nadidisiplina ni Brother Jay. So, pabanjing-banjing ngayon pagdating sa walk of faith. Dahil ang naging thinking na lang ng maraming Christian, pagka ikaw hindi nahuli dito sa church, sa iyong kasalanan at hindi ka nadisiplina, ay okay ka na. Tama? Nakikita ko yan. Hindi nyo pwedeng ano yun sa akin, for 17 years as a pastor. Kumbaga parang, alam ko na yung kilos ng tao, alam ko na rin, in some way, by God's grace, pinapakita po yun. Okay? Kaya parang feeling natin ay okay na. Feeling in some way, superior and okay, pero pulo pala ng kayabangan, lugmok na sa kasalanan, malayo na sa Diyos, puno na ng kalituhan sa isip dahil akala nila nakakalusot na sila sa kanilang kasalanan dahil hindi ko nalalaman. But God knows your sin. All of your sin and every sin that you commit is laid bare in the presence of God. And I tell you, there is a consequence. There is a consequence. Let us understand then God's discipline in our passage dahil malinaw ito sa passage natin here in Hebrews chapter 12. So sabihin na natin yung Hebrews 11 ay chapter of faith, yung Hebrews chapter 12, chapter of godly, fatherly discipline. Kasi ito pa'y pagpapaalala ng kanyang pag-ibig sa mga mananampalataya, actually sa mga Hebrew Christians at that time, at pagpapaalala din sa atin ito sa ating panahon. Okay? Ang verse 4 ay bridge sa verse 5 sa pamamagitan ng salitang struggle. Dahil sa dami ng pagsubok ng mga Hebrew Christians at that time, marami din silang struggles. But those struggles na kanilang kinakaharap ay hindi pa pahirap sa kanila ng ating Panginoong Diyos, kundi inilalaan ito ng Diyos sa kanila as an instruction upang sila ay mapatatag sa kanilang pananampalataya. Ang struggles nila ay hindi pag-iwan ng Diyos sa kanila, sa kanilang kinaharap na sitwasyon, kundi paalala na ang Diyos ay kasama nila, ang Diyos ay hindi sila iniiwan, kung hindi may paglilinis na ginagawa ang Diyos sa kanilang puso upang sila ay tunay na lumago kay Jesus. Lahat tayo may struggles, di ba? So continue to trust in the Lord and grow. Labanan natin lahat ng struggles na yon at tayo nawa ay tunay na ating mapagwagian ang bawat kasalanan na ating kinakaharap sa bawat araw. Kaya ngayon sa verses 5 to 11, bibigyan linaw ng writer ito sa kanila. May struggle ka in sin, may struggle in life dahil sa persecutions. Be reminded, may discipline itong kasama at ang word na discipline in Greek, sabi nga sa Loanida, to provide instruction with the intent of forming proper habits of behavior. Okay? To teach, to instruct, to train, teaching, instruction. Yan po yung definition po niyan. Yan po yung equal in our language sa English.
Ang struggle na ito ay hindi pahirap, kundi opportunity na ibinibigay ng Diyos to make us grow in holiness. Actually, yung root word po ng Greek word na discipline ay child. Okay? Which suggests training of a child. So tayo ay parang mga anak ng Diyos na tayo ngayon ay kanyang tinitrain. So huwag po natin katakutan yung discipline. Huwag po tayo in some way ma-discourage sa salitang discipline. Kung meron mang pagdidisiplina dahil ito ay mabuti para sa ating lahat. Malinaw? Actually, pwede na nga ako mag-stop dun eh. Kung makukuha nyo lamang po ito, blessing po ang pagkokorek ng Diyos sa atin. Anong gusto ninyo? Araw-araw kayo nagsisin, tapos okay lang yung kasalanan, tapos hindi naman kayo lalago kay God? O may sin tayo at palagi tayong dinidisiplina ng Diyos para tayo ay lumago sa wangis ni Kristo Jesus. Diba? Lahat tayo nagkakasala araw-araw eh. So the Lord will discipline us so that we may come to repentance, so that we may come to full dependence kay God, so that we may be conformed in Jesus Christ. At mahalaga po na makita po natin na mahalaga po yung bagay na ito. Actually ako, hindi ko naman po ito kaagad-agad natutunan when I was new in the faith. But through time, through life, even lalo na ngayon actually, nung naging pastor na ako, doon siya, yung parang mas lalo ko siyang naintindihan at mas lalo kong nakikita yung kagandahan ng pagdidisiplina ng ating Panginoon. Kasi sabi nga, in definition natin instruction. Parang nagkamali ka, i-instruct ka ngayon ni God para maging tama ka. Hindi mo nasunod yung kautusan ng Panginoon, ngayon tinuturuan ka ng Diyos na gawin mo kung ano yung tama. That's discipline. And that's good. Di ba? Kaya ako nag-grow, kaya ang mga Christian ay nag-grow because of God's discipline. Dahil mahal niya tayo. Kaya nga di ba, God disciplines those He loves. Ang linaw in Scripture. Dahil mahal tayo ng Panginoon, kung magkasala man tayo ay kanyang itutuwid, ididisiplina, tuturuan, ibabalik muli sa tamang lakad natin, ayon sa kanyang salita, upang tayo ay maging tama sa kanyang harapan at tunay na makapagbigay ng kaluwalhatian sa kanyang pangalan. Actually, yung problem po ng maraming Christian, hindi po ganito yung pagkakaintindi pagdating sa discipline. Kaya po maraming mga Christian ay hindi po natututo at paulit-ulit sa kasalanan. Alam mo yon, andun ka na lang palagi sa loop of that sin because you did not see the discipline of God given to you para matuto. Imbis na matuto, nagdedepensa. Imbis na makinig, nag-iisip ng dahilan. Imbis na mabago, nagmamatigas. Imbis na magpakumbaba, nagmamataas. Imbis na nagpapasakop, nagre-rebelde. Imbis na sumusunod sa Diyos, mas sinusundan ang puso o emosyon o ang sariling pananaw. Ano ang resulta noon? Walang paglago kay Kristo Jesus. Tama? Kasi tigas po ng puso natin dahil sa kasalanan Kaya kung ikaw ay dumaranas ng pagdidisiplina ng Diyos, ito ay mabuti kung tutugon ka ng tama o kung tutugon ka biblically. Dahil ito ay magresulta ng tunay na paglago mo ngayon kay Kristo Jesus. Majority of my quotation will be coming from John MacArthur dahil because of all the commentaries na aking nabasa. Actually, magaganda po lahat ng pero mas clear po yung kay John MacArthur. Okay? Sabi dito ni John MacArthur, and I quote, God uses hardship and affliction as a means of discipline. So, ibig sabihin, kung may hardship in life, affliction in life, times na parang ayaw mo mangyari dahil ayaw mo ng affliction. Sino sa inyong gusto ng affliction? In truth, ayaw natin, God uses hardship and affliction as a means of discipline, a means of training His children, of helping them mature in their spiritual lives. Kaya nga 'di ba sinabi sa James chapter 1, 'di ba? Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Dahil ito magpo-produce ng maturity para sa ating mga
mananampalataya. So consider it joy. So may affliction, hindi ko sinasabing, may sakit ako, yay, may sakit ako. Hindi ganun, ano? But ang understanding mo doon ay, Lord, it's an opportunity for me to trust you. It's an opportunity for me to depend on you. It's an opportunity for me to rely my strength dahil ako ay weak ngayon. Because my strength comes from you. Di ba? Kapag biblical perspective, doon sa mga hardships and afflictions, magiging tama yung pananaw natin, nagiging maganda yung resulta din sa ating buhay, at hindi tayo, in some way, nawawalan ng pag-asa, at hindi tayo mag-fall into depression. Dahil alam natin ang ating Panginoong Diyos, maging sa pagkilos niya in our times of hardship and affliction, it is love. Because He wants us to be conformed more and more into His Son, Jesus Christ. Maaaring isipin ninyo, akala ko ba loving si God? Bakit may hardship? Bakit may affliction? Akala ko ba napatawad na ako? Bakit meron pang ganitong mga pagsubok sa buhay? Dahil tayo ay nagkakasala pa rin. Okay, we still sin. Na dahil sa katotohanan ito, kailangan nating matuwid. Kailangan nating makatanggap ng pagdidisiplina ng Diyos dahil ito ay mabuti para sa ating paglago. Remember, iba ang disiplina ng Diyos sa kanyang judgment punishment. Okay? Hindi ko sinasabi dito and hindi po tinuturo dito na may judgment para sa iyo. Meron po disiplina. Kasi tayo bilang mga Christian, dumaraan tayo sa maraming painful consequence ng sin, pero hindi po ito judgment ng Diyos. Dahil namatay na si Jesus para sa ating mga kasalanan, sabi ni Paul in Romans, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. We will not receive judgment. What we receive is discipline. And in discipline, God is not a judge, but a Father. Kaya nga ang ganda ng Hebrews 12 Ang ginamit niyang way para maipakita yung kanyang pagdidisiplina ay fatherly discipline. Sino yung nagdidisiplina sa tahanan? Tatay, di ba? Inaral natin niya sa parenting. Ang main responsibility ng pagdidisiplina, pagpapalaki sa anak, pagkokorek sa anak, ang pag-apply ng correction ay ang tatay. Responsibility yan. And then, dito, binibigay nung writer sa atin na ang Diyos ay ating Ama na siyang nagdidisiplina din sa atin. Importante na maging malinaw sa atin po ito. It's not judgment, but discipline. Malinaw po. Okay? Walang judgment, pero may discipline dahil kailangan nating lumago sa wangis ni Jesus. Dahil sa lahat ng pagkilos ng Diyos sa ating buhay ay pagkilos niya para tayo ay lumago kay Kristo Jesus. Yun lang po yun eh. Everything that happens in our lives as Christians is to help us grow more in Christ. At kailangan natin makita yung bawat palatandaan na ito as we walk in this life. At ating aralin, mainly, yung outline na binigay ni John MacArthur. I will be following that dahil meron po siyang binigay na 3 specific purposes for his discipline. 3 bagay po ito. Retribution, prevention, and education. So madali lang po siyang tandaan. Retribution, prevention, education. Okay? Retribution or in some other words, punishment. Okay? Sabi po ni John MacArthur, and I quote, "We experience some of God's discipline as the direct result of our sin." Okay? But the punishment is corrective, not judgment, not judgmental. So, hindi po pag-judge yun, pero pag-discipline. Siguro pinakamagandang example dito ay si David. Okay? Nagkasala siya sa Diyos sa issue niya kay Bathsheba, kung saan nag-commit siya ng adultery at murders dun sa asawa ni Bathsheba na si Uriah. Anong ginawa ng Diyos kay David? He was severely punished. Tandaan nyo, David is the man after God's own heart. Sabihin na natin sa ating panahon, siya ay isang fully devoted Christian. Alam mo yun? He's a God follower, God believer. Okay? Ano yung naging consequence ng sin ni David? In reality, hindi naman po nawala talaga yung salvation niya, pero
namatay ang baby na ipinanganak ni Bathsheba. Isa po yung consequence ng kanyang sin. Death of the child. In some way, siya din po ay nag-rebel din sa kanya yung kanyang mga anak na naging heartache ni David for a long time. Di ba? Yung mga anak niya naging matigas ang ulo. Kasi hindi siya naging mabuting ama eh. Yan yung lesson na dapat nating makita. He was a good king, but he was not a good father. Si Absalom, inagaw yung kanyang trono. Yung isang anak niya, ganito. Ang daming ginawang kasalanan ng kanyang mga anak. Sabi din ni Nathan sa kanya, from God, sabi ni Nathan, the sword shall never depart from your house because you have despised me and have taken the wife of Uriah, the Hittite, to be your wife. Mababasa po yun sa 2 Samuel 12:10. Maaari din dahil sa kasalanan na ito, kaya hindi po napili ng Diyos na mag-build ng temple si David dahil he's a man of blood. Maraming consequence man, pero dito si David ating nakita na siya ay natuto. Siguro ating nabasa na yung kanyang repentance na nakasulat sa Psalm 51. Di ba? Ang ganda-ganda ng letter, yung sinulat ni David in Psalm 51 about repentance, na pagpapakita niya ng kanyang pagpapakumbaba at pagkilala niya sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos at siya'y nakatanggap ng kapatawaran. John MacArthur also said, and I quote, "Yet David was a better man because of God's discipline. God had a purpose in the discipline, to draw His servant closer to Him, to convince him not to sin again, and to help him grow and mature." It's for our growth kung bakit po may discipline. Kaya po, tama lamang. Actually, sa totoo lang, napakabuti nga ng Panginoon eh. Kung kunyari lamang, kung gumawa tayo ng isang sin, death kagad, di ba? Kawawa tayo. Kaya kung gumawa tayo ng isang sin, natatanggal ang isang buhok natin. Lahat tayo ngayon ay, di ba? It may sound funny, pero in reality, we are all sinners. At tayo in a lot of... In reality po, it may sound funny, pero in reality, nakakalungkot po. Dahil ano yan eh, hindi nga ganun yung way na ginawa ni God. May pagdidisiplina siya sa atin na ginagawa, ninineglect natin. May pagtutuwid ang ating Panginoon na ginagawa sa atin, hindi natin pinapansin. Meron siyang pagbibigay ng consequence sa ating nagawang kasalanan, wala naman pagbabago sa ating buhay. Parang naalala ko yung isang kapatiran na kausap ko before sa cell namin. Sabi niya, pag ako nga nakagawa ng kasalanan, parang inaantay ko na lang yung consequence. Nakakatakot, no? Pero yun po yung maling disiplina, yung maling pag-understand ng discipline. Parang, yeah, there will be a consequence. Okay, nagagawa ako ng sin, alam ko may consequence ito, tatanggapin ko na lang. And in reality, lahat ng tao ganoon. Maging Christian. Kasi, malalaman ninyo kung tama yung understanding ninyo ng discipline ni God, may paglago kay Kristo Jesus. May paglago in holiness, may paglago in righteousness, may paglago in submission to God. Kasi you learned eh. Ngayon, if your life is not changing, if your life is the same, na parang hindi ka pa rin Christian until now, then you have not learned and understand what discipline means. Diba? Hindi mo talaga naintindihan ng discipline. Kasi walang pagbabago eh. Kaya nga inaaral natin ito ngayon eh. Kaya nga isinulat ito in Hebrews chapter 12 so that we may understand yung importance ng fatherly discipline, yung pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa kanyang pagdidisiplina. So, magiging question, when God disciplines you, ikaw ba ay nagbabago? Ikaw din ba ay nag-grow in maturity? Siguro madali makita ito if I correct you, kung nanggagaling sa akin, ang question pa rin, if I have disciplined you, ikaw din ba ay tunay na natututo? Ganun lang yan eh. If I have disciplined you many times, have you learned? Kasi kapag dumating na kayo sa point na nalaman ko, sinasabi na lang ni God, okay, i-reveal ko na, ayaw mo matuto, i-reveal ko yung sin mo.
Ngayon, madidisiplina ka ng pastor. Ngayon, may nakaalam na ng kasalanan mo. Pag may nakaalam ng kasalanan mo, anong feeling? Shame. Diba? Shame. Then you will be disciplined. Ang question is, did you learn? Yeah, magka-submit sa discipline, and then pag walang pagbabago, bali wala pa rin. And then, ayun pa rin yung buhay. Walang pagbabago. Kaya nga, mahalaga na tanongin natin, nagre-resulta ba yung pagdidisiplina sa iyo ng paglago sa pag-unawa sa salita ng Diyos? Paglago sa iyong buhay na ikaw ngayon ay tunay na nakakalakad na sumusunod sa Diyos. Paglago sa kabanalan, paglago kay Jesus. I do hope ito po yung tunay na nagiging resulta sa bawat disiplina na nangyayari. Pero ang question niyo, paano ang discipline ni God sa akin? So si Brother Jay, may discipline sa church, ibababa ka sa ministry, you'll undergo counseling, ipo-point out yung mga sins, pero paano yung kay God? Paano ko malalaman kung dinidisiplina na ako ng Diyos? Naisip niyo ba yon? Hindi, no? Kailangan niyong isipin yun. Kasi mahalaga po yun eh, hindi po pwedeng hindi bilang isang Kristiyano. Kasi tinuturo dito sa Hebrews chapter 12 that there is a discipline coming from God. May mga sasabihin ako, pero hindi ito resulta ng kasalanan, pero maaaring pagdidisiplina ng Diyos. May iba kasi na parang nangyayari sa atin na affliction or hardship, not because of sin, maybe because of trials ni God na binibigay sa iyo for you to grow more in Christ. Naalala ko lamang yung kwento sa akin ni Ernie Baker when we had dinner. Kunikwento niya yung pastor niya sa amin, which is Heath Lambert. Di ko alam kung kilala niyo si Heath Lambert. Heath Lambert is a great pastor. Isang strength niya is biblical counseling. Okay? He wrote a lot of books about counseling. I have his books at magaling po siya. He's young. He is also the pastor of Martha Peace, si Heath Lambert. At si Heath Lambert, kwento nga ni Ernie Baker sa amin, na nagkaroon siya ng head trauma, di ko alam kung aling part yon dito sa kanyang ulo, dahil nung bata siya, palagi siyang ina-abuse nung nanay niya. So he was being abused ng kanyang nanay. So hinampas siya siguro, binabatukan siya, di ko alam kung anong klaseng pag-ampas yung ginagawa sa ulo niya. Nung lumaki siya ngayon, nagkaroon ngayon ito ng problem. So nagkaroon ng effect sa kanyang buhay, sa kanyang, alam mo, siguro sumasakit, may mga nararamdaman siya. And then, in time, dinala niya ngayon ito sa doktor, pina-check up, kailangan ng operation. So, he undergo operation, brain surgery. So, binutas yan, inoperahan yan, tapos, binalik ulit, after a few weeks, months, mali yung operation. So, nung diniagnose ulit, tinignan, sabi mali yung pagkaka-opera. Tapos, sabi ngayon ng doctor na nag-opera, operahan ka ulit. Ayusin natin, iko-correct ko. So, kinorek niya, pero in the end, hindi pa rin. So, they went to another doctor, second doctor na ito. So, late lang yata ito, late last year lang yata, basta't last year, inoperahan daw siya ulit. At ngayon, until now, may problem pa rin. He is a pastor. Sabi nga nila nila Ernie Baker, maging nung wife niya, kinikwento din ng wife ni Ernie Baker sa grupo ng mga kababaihan where Del was there, na parang, we are really wondering why did God allow that to happen to our pastor. He's been serving God faithfully, but still those things happen to him. Siyempre, hirap eh. So, not everything, not all sicknesses is because of sin. Sometimes it's trial. Hindi natin pwedeng i-judge kaagad. Uy, may sakit ko, may kasalanan ko, mag-repent ka na. Hindi naman gano'n, no? Kasi siguro kung may ubo sipon, may kasalanan ka. So lahat ng ubo-ubo dito, mga makasalanan kayo. Okay? Ay, masakit yung ngipin mo, mas malaki kasalanan mo, sakit ng ngipin mo, hirap yan. So, be very careful of thinking na kapag may sakit, parusa ni God. Okay? I-clear ko yon. But, mahalaga na makita ninyo, there are consequences na pwedeng sickness din. Okay? Pero hindi lahat. Kaya ako kinikwento yon para mabalance natin yung tamang understanding of the discipline of God na ating pinagdaraanan. Okay? Malinaw po yon kasi importante po yun eh.
Okay? Maari po na pagdidisiplina ng Diyos ay sickness. Okay? Loss of job, heartaches in life, rejection. Actually, if you are a Christian, there are things na obvious na disiplina ng Diyos. Mararamdaman ninyo yun eh. Hindi mo pwedeng hindi. Kung Christian ka, mararamdaman mo na, oh nga, teka lang Lord, dinidisiplina niyo po ako. And you want me, Lord, to pray about it and for me to repent of something. Di ba? O nga Lord, kanina may ginawa akong hindi tama and you are now humbling me dahil ako po ay nagkasala. Ngayon, dinidisiplina niyo ako, tinuturuan niyo ako ng tama, binibigyan niyo ako ng instructions para maging tama ang aking buhay. So be aware, be discerning, and also check your heart. Kung meron kayong sin na nagawa, i-check niyo po ito palagi at hingi ng tawad kaagad sa Panginoon. Huwag niyo na siyang antayin bukas, ay bukas na lang. Eh pag bukas, bigla ka na lang naginip na tinatakpan mo yung bibig mo, tsaka hindi ka na nagising. Yun yung panaginip mo, no? Siyempre, joke lang yan. Okay? You have to know and learn. Ako, in reality, ganito, no? When I get sick, I would always pray, Lord, reveal to me if there is any sin that I have committed. Because you are allowing me to stop everything now so that I can check my heart. Diba? Kasi, di ba kapag may sickness, drop lahat? Hindi, ang iba, nangyayari kapag may sakit, TV. Di ba? Facebook. Rather than checking yung hearts natin na, teka lang, pinapastop ako ni God eh. Maybe God wants me to think about myself. Pwede po yun eh. Ngayon kung wala, di praise God. Then, ang tinuturo sa iyo ngayon ng Panginoon, kung wala man at clear yung conscience mo, di tinuturuan ka na ngayon ni God to trust in Him, to depend on Him. Or maybe to spend more time with the Word of God. Don't use yung sickness ninyo as an opportunity to do what you want to do. Use your opportunity dun sa sickness na yon to learn more about God in trusting Him and knowing kung may mga bagay ka nga bang natututunan pa at kailangan matutunan pa. Naunawaan niyo po yon? Most of the time, you experience humbling. Di ba? Yung i-humble ka ni God. Madalas yan eh. Sa akin, minsan, alam ko meron akong iniisip na ganito and then, yung mangyayari iba. Okay, Lord. Mayabang yung pag-iisip ko, then you are humbling me. Forgive me, O God. And thank you dahil na-humble niyo po ako at itinatama niyo ako. The Lord is correcting you in your pride. That is God's discipline. So be discerning, pray unceasingly. Patuloy kayong nananalangin. That in everything na inyong sinasabi, iniisip niyo, teka lang, yung aking bang sinabi kanina sa aking kapatiran o sa isang tao dito na aking nakausap, is it God glorifying? Did I honor God the way I think, the way I say things? Did I glorify God? Is Christ? Nakita ba si Christ sa buhay ko? So be discerning. Check nyo palagi yung life ninyo. Mahalaga po yun. Kami, sa aming mga pastors, yun yung isang mga bagay na natutunan ko sa kanila when I was new in the pastoral ministry na you have to check yourself. Before you sleep, mag-pray ka, ipanalangin mo, Lord, meron ba lumabas sa aking mga labi na hindi po ako nakapagbigay ng glory sa iyo? Kasi pastor kami. Namin sinasabi. Di ba? Meron ba ako naging motive, Lord, na naging mayabang ako? Lord, meron ba akong nagawa ng hindi tama sa aking mga kapatiran? Lord, naging mayabang ba ako sa isang tao na aking nakasama ngayon? Lord, hindi ba ako naging, nagpakita ng care sa bawat isa? And then, i-reveal naman ni God yun eh. Kung you humbly go before God asking na, anak, ito yung mga bagay na nagawa mo. Repent of it, and I will forgive you. Diba sabi nga sa 1 John, confess your sins, for He is faithful and just, that He will forgive us our sins and will cleanse us from all our unrighteousness. Mahalaga po na makita natin yung pagtutuwid ng Diyos upang tayo ay lumago kay Kristo Jesus. Siguro another biblical example in 1 Corinthians 11:30, dito sinulat ni Paul regarding Lord's Supper at yung judgment sa kanila o hindi judgment o yung correction sa kanila na binigay ng Diyos o pagdidisiplina.
Sabi po doon, that is why many of you are weak and ill and some have died. Why? Bakit sila weak and ill? Dahil sila, during Lord's Supper, nag-uunahan. Okay? Huwag naman sana mamaya magtulakan kayo pagkuha nyo dito, no? Alam mo yun, yung iba nauna na, yung iba lasing na. Kasi hindi po sila maliliit na cups before eh. Yung sharing po nila is, meron pong wine doon na kanilang, at may food sila na pinagkasaluhan. Okay, parang meron sila kasing feast. Nag-uunahan sila. Ngayon, dahil hindi to maganda at kasalanan ng kanilang ginagawa, sabi ngayon dito ni Paul sa 1 Corinthians 11:30, that is why many of you are weak and ill. And some dead. Matakot ano? Pinatay ko ng tigas ng ulo eh. May pagdidisiplina ang Diyos sa kanila sa mali nilang pagtanggap ng Lord's Supper. Okay? But this discipline is for our good because we are God's children. Parang sa bahay, di ba? Mahal ko ang anak ko, nagdidisiplina ako dahil may kasalanan siya, pero hindi ko siya tinatakwil. Di ba? Parang ganoon din naman si God eh. Anak ako ni God, ididisiplina niya ako, He will not turn me away pa rin naman. Pero mahalaga na makorek ko siya, ako, ang aking anak, sa kasalanan na kanyang nagawa, dahil ito ay para sa kanyang kabutihan. Ganito din ang Diyos Ama. May pagdidisiplina para sa ating kabutihan at para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Again, John MacArthur said, and I quote, "This discipline may hurt, but it will not harm. It is the best thing the Lord can do for us when we sin." Di ba? If we sin, the Lord will discipline so that we may be corrected. This is the best way or the best thing the Lord can do for us when we sin. It restrains us from repeating the sin. So kung may discipline, paalala na tayo ay matuto sa disiplina ng Diyos at huwag na natin muli itong ulitin. Huwag natin ulitin ang kasalanan na ating nagawa. Okay? John MacArthur said, when God chastises, He is not rejecting but correcting. Okay? Pangalawa, prevention. Okay? Minsan ang Diyos ay nagdidisiplina upang tayo ay ma-prevent na magkasala. Ganito din tayo sa ating mga anak. We do something para ma-protect po natin ang ating mga anak. Kami kasi may second floor kami, so nung baby si James, meron kaming stair gate. Siyempre, para ma-protectionan ko yung anak ko na hindi siya mahulog sa hagdanan. Diba? We do preventions. Kung hindi ko mahal si James, ay, nandun na siya, malapit na. Ay, sayang, tumalikod pa. Diba? Parang, Pero hindi, we protect them para hindi siya mahulog o masaktan. Okay? At the same time, nilalagyan ko si Boy ng tali sa liig para hindi mawala. Joke lamang po yun. Okay? Pero in some way, we do a lot of things to protect our children. And God also, by way of discipline, ginagawa niya po yun para tayo ay ma-prevent from sinning. Siguro best example dito ay si Paul. Okay? 1 Corinthians 12:7, so to keep me from becoming conceited because of the surpassing greatness of the revelation, a thorn was given me in the flesh, a messenger of Satan to harass me, to keep me from becoming conceited. Kasi ang daming alam ni Paul eh. Sabi nga dito, surpassing greatness of the revelation eh. Parang hindi ako magmayabang, meron akong thorn in the flesh. Maaring meron din kayong thorn in the flesh to prevent you from being proud. Or the Lord allowed you to go through such hard situation in life for you to prevent you to sin and for you to learn. Or maybe you are in a hard situation in most of the time for you to continually grow in Christ. Alam mo yun? Minsan hindi ka naaalisin ni God in a situation na full of affliction kasi parang hindi ka gumawa ng kasalanan laban sa Kanya. You have to check eh. Diba? You have to check. Bakit nga ako Lord, nandito? Siguro, gusto mo ako dito na maging content lamang sa inyo. Hindi nyo ako inaalis in this situation for me to be more like Jesus Christ. Kasi yun yung perfect situation mo eh. For God eh. Dahil si God all-knowing, alam niya yung pinakamabuti para sa iyo. Okay? Sabi nga din sa 1 Corinthians 12:10, for the sake of Christ, then I am content with weaknesses. Sabi ni Paul, I'm content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, then I am
strong. So during the time of insults, weaknesses, and hardships para sa buhay ni Paul, it turned out to be his strength. Kasi the more siya na nagdidepende sa ating Panginoong Diyos, the more siya na nananalangin, the more siya na naglilingkod, the more siya nagpapasakop, the more siya na sumusunod sa ating Panginoon. Sabi nga ni John MacArthur, at maganda po yung reminder niya dito, our sickness, lack of business success, or other problems may be God's way of keeping us from something much worse. Naisip niyo ba yon? If God's children accepted His preventive discipline more willingly and gratefully, He would have much less need for administering His corrective discipline. So may mga hardships siguro para to keep you from being proud. May mga hardships o afflictions to keep you from, alam mo yon, na hindi ka mag-isip ng masama sa iyong kapwa, kundi isipin mo na lang palagi ang sarili mo at yung pangangailangan mo lumago sa ating Panginoong Diyos. Bata pa ako, but in reality, I have gone a lot in life. At nagpapasalamat ako sa Diyos sa marami niyang pagtutuwid sa akin. Sa mga great reminders niya sa akin in the past na pinapaalala niya sa akin upang hindi ko ulitin ang kasalanan ko na nagawa before. Di ba minsan, in some ways, masakit maisip o mapaalalahanan ng mga nagawa mong kasalanan before? Di ba most of the time, we want to erase that and move on. But in reality, for me, in my own experience, the Lord would always remind me of things na aking nagawa before kung saan ako'y napatawad na niya, pero rini-remind niya ako dun sa mga bagay na yun na hindi ko ulitin yung aking ginawa. It pains me, but it gives me comfort na, Lord, you allowed me to remember these things so that I may be kept from sinning against you. So that I may be kept humble in your sight. Kaya nga po, in some way, masakit siya, pero alam ko naman na patawad na ako doon. Tinutulungan lamang ako ng Panginoon na malayo pa sa iba pang mga kasalanan at hindi ko maulit yung nagawa kong kasalanan na nagawa dati. Because I learned from that. Maganda na makita po natin yun. Mahalaga na atin pong matutunan ang maraming bagay na may mga pinagdaraanan tayo because God is sovereign, He is in control of everything. He is good, He is kind, He is merciful. Inilalagay niya tayo doon upang tayo ay patuloy na mag-humble, upang tayo ay patuloy na magdepende, magtiwala at sumunod sa ating Panginoong Diyos. Lastly, education. Okay? God's discipline educates. Okay, maganda po ito na makita natin. Kaya para hindi natin isyan o layuan ang disiplina. Kasi ayaw natin ng disiplina. Ngayon, gusto ko kayo na mapalapit sa pag-understand sa mga discipline, sa mga pinagdaraanan natin sa Panginoon. So, listen to God's discipline. Listen to His instruction, to His teaching, to His training. Situations in life is a way of God educating us. Be reminded God has placed us perfectly kung saan po tayo ngayon. We are then to be content, okay, sa ating sitwasyon. If your life is filled with affliction, the Lord allowed you to be in that situation to grow more dependent in God rather than siguro in prosperity. Eh, di ba yung iba gustong-gusto nila yumaman? Gusto ko yumaman. Pero hindi naman siya yumayaman. Di ba? Because God allowed you to be in that situation, then be content because yun yung bagay na ibinigay niya sa iyo, then be content and grow. Kasi kapag yumamang ka, hindi ka naman mag-church na. Di ba? Saan na ba ako? Okay. Is your life filled with affliction? The Lord allowed you to be in that to grow more dependent rather than in prosperity. If you are prospering, actually, in a lot of ways, mas challenging. Minsan nakakala nila kapag ang isang taong, yung maayos, prospering in life, akala ng iba ay okay din. In reality, challenging po ito. Maaring in some way, dito ka naman din dinidisiplina ng Diyos. Because the Lord may be asking you to be more generous, looking for the needs of others, caring for the needs of others.
O magiging greedy ka pa rin ba? Alam mo yun, iba-ibang sitwasyon natin eh. I'm prospering you, pero greedy ka naman. So mananatili ka dyan, prosper kita, hanggang sa matutunan mo na matuto ka maging generous at maging mapagbigay. Iba-iba yung situation natin eh. But you have to learn. It doesn't mean that you are poor, mahirap, and you are rich is better. Hindi din po. Iba po yung mga challenges po ng mga tao na pinagdaraanan, lalo na natin yung mga Christian, because either way, tinuturuan tayo ng ating Panginoon na sumunod sa Kanyang kalooban at hindi sa ating mga sarili. I'm prospering you. Magiging maramot ka pa rin ba? Di ba? I'm providing all the things for you. Ikaw pa rin ba ay mag-disobey? You may have a better situation than other Christians, pero you are not also glorifying God kung hindi mo din nakikita yung mga bagay na itinuturo sa iyo ng Diyos sa iyong sitwasyon. In reality, minsan po, riches can also be a curse. Kung sinabi naman yun sa Bible, minsan mas mahirap para sa isang mayaman ang maligtas. Kasi hindi nila nakikita yung kanilang pangangailangan sa Panginoong Diyos dahil nasa kanila na ang lahat. Hindi na nila minsan kailangan mag-pray. Yun ang pag-pray ko. Araw-araw kumikita ako ng 2 milyon. Di ba? Wala akong sakit. Wala akong ganito, wala akong ganyan. Actually, hindi pwedeng yung sabihin yan eh. Okay? Hindi nyo din pwedeng sabihin na parang tamang kapag ako yumaman, di ako magiging ganun. Hindi. Kaya siguro hindi naging mayaman o hindi ka prosper ni God. Dahil alam ni God na hindi ka talaga magiging mas maayos pa. Okay? Naunawaan niyo po yun. The Lord educates us in every situation in life and we are to learn to submit to God and learn from Him. Okay? Si Job, ang situation niya was hard but it was intended for him to learn and grow in understanding of God's sovereignty, God's power, and sufficiency. He was not disciplined because he sinned. Di ba hindi? Di ba sabi nga ni God, pinagmamalaki pa nga niya, have you seen Job? Righteous? Ayun, sabi ni Sarah, bigyan mo lang ng sakit yan, wala, tatakwil ka na yan. Pero binigay sa kanya lahat ng hardship, ng affliction, ng suffering, even yung kanyang asawa, tinalikuran siya. Leave God. Iwan mo na yung Diyos mo. But Job remained, di ba, faithful to God at hindi po siya nagkasala. So, much affliction, wala namang kasalanan, pero may education. That was God's discipline, training, teaching kay Job. Sabi nga ni John MacArthur about this, through his great and seemingly unending suffering, Job had been given a magnificent view of God. Mas lalo niyang nakilala ang Diyos. Ang galing, ano? Doon sa pinagdaanan niya ng ganun, mas nakita niya yung magnificence ni God, yung glory ni God. He experienced His holy majesty, His deliverance, His care, His power, His counsel, His defense, all through His discipline. Job also learned a great lesson about himself, that his wisdom was not God's wisdom. He learned to trust God for who He is, not for what he himself could see and comprehend. When we see God better, we see ourselves better. The point is, God's discipline educates. When we are to learn, then we are to learn from God. Mahirap man ang sitwasyon, prospering ka man, iyong tatandaan may itinuturo ang Diyos. Pray and ask God that you may learn from His divinely appointed discipline or instruction para sa ating lahat, para tayo ay lumago. In ending, balikan ko lang ulit yung definition ng discipline. Sabi po muli sa Lonida, to provide instruction with the intent of forming proper habits of behavior. To teach, to instruct, to train, teaching, or instruction. What are the purposes of His discipline? For retribution or punishment, for prevention, and education. I do hope as you continue to live your lives as Christians, you now have a hold of a biblical view of discipline. Kasi maging tama po dapat ang ating pananaw regarding discipline. Dahil kapag naging biblical po ang ating pananaw, pag-iisip, ang ating puso, ang ating pagtanggap, sabi ko nga,
sa instructions ni God na nais niyang ating matutunan, tunay tayong lalago kay Kristo Jesus. At tunay din nating maluluwalhati ang ating Panginoong Diyos. Let us pray. Thank you, Lord God, for teaching us and for correcting us, Lord God, dahil there are a lot of things, Panginoon Ama, na tunay nga mali ang aming pananaw regarding fatherly discipline, your discipline, Lord, na inyo pong ibinibigay sa amin. At nawa ngayon tumugon po kami biblically, tumugon po kami ng tama upang kami ay patuloy na lumalago sa inyong salita, lumalago sa aming pagsunod sa iyong kalooban, kung paano po kami tutugon sa bawat pagkakataon na nangyayari sa aming buhay dito sa mundong makasalanan, upang kami ay tunay na magningning, upang makita, Panginoon Ama, si Kristo Jesus sa aming buhay, at kayo ay tunay po naming maluwalhati. Thank you, Lord God, for your word. Thank you for everyone who is here, and we pray, Lord, that we may be able to apply everything that we have learned for your glory alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen.